Saysay sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupudaan. Balita karon. May buntag kini Super Edgar Gutierrez niya mga balita karon. Managlahing buy-bust operation gihimos kapulisan. Isang pos pagkasikop sa mga suspitsado usa ka hiniusang puwersa sa Pidia, Lapu-Lapu City ug sa Station 3 nakasikop sa usa ka food delivery driver nga usa ka alias Dieter, 27 anyos, taga Barangay Ermita, Siyudad sa Subo. Gihimong operasyon sa sitio Calabasa 2, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City. Nakuha ng dinakpan ug napo kaputo sa shabu, mutimbang og 150 gramos, kantidad kapin og usa ka milyon ka pesos. Samtang laing tulusab kalalaki na sikop usab sa kapulisan Siyudad sa Mandaue sa gihimong buy-bust operation Barangay Cambaro sa Nasoy Siyudad. Laing 35 anyos na lalaki nakuha wow o unom kaputos nga gituang shabu kantidad og 3,000 pesos. Sa gihimong follow-up operation sa kapulisan na dakpan ang laing duha ka lalaki gumikas paghupot og illegal nga drugas. Kaso nga kalapasan sa Akta Republika 9165 ang gitakda ay pasaka batok sa mga dinakpan karong adlaw. Samtang gibutyag ni Police Colonel George Ilanan, hepe sa Cebu City Police Office, nga padayong mius-us ang crime rate sa siyudad sa Subo. Kini ang unod sa report ni Colonel Ilanan atol siya pagpadangat sa report sa iyang pagkatubang ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Alang kang Mayor Archival, ang pagkunhod sa krimen dini sa siyudad na gumikan sa hugot nga panag-alayon sa kapulisan o sa lokal nga kagamhanan sa siyudad. Andam sab si Mayor Archival nga muabag sa panginhanglan sa kapulisan aron magpabilin ang kahapsay kalinaw dinhi sa siyudad sa Subo. Oras alas 10:35 na nalutsan og warrant of arrest usa ka lalaki nga usa ka alias Nino sa Ninyo sa kasong kalapasan sa Akta Republika 9262. Ang suspek usa ka alias Nino o Ninyo, 31 anyos ulitao, taga sitio Kandilaan, Daan, Bantayan, o kasamtangan kini nga nagpuyo sa Daan, FHK, Barangay Inayawan, Siyudad sa Subo. Wa na muligot ang suspek, human gisilbis kapulisan ang warrant of arrest, bato kaniya, nag-issue ni Honorable Judge Alvi Camilo Pescadero, Presiding Judge sa Regional Trial Court sa Siyudad sa Naga. Ang korte mihatag og kahigayunan na makapiyansa ang dinakpan sa kantidad nga 6,000 alang siyang temporaryo nga kagawasan. Alas 10:36 gikumpirmar sa Metropolitan Cebu Water District nga naayo na ang main pipeline ini diha sa Buisan Dam. Kini mag-supply tubig sa South District Siyudad sa Subo nga dugay na nag-antos sa nakalabayng mga adlaw. Gituan, mubalik na karong adlaw ang supply sa mga tubig o supply sa tubig sa Barangay Tisa, Labangon ug uban pa. Papasalamaton sab si Cebu City Mayor Nestor Archival sa MCWD sa dinalian nga pag-ayos na naguba nga tubo. Iabag sab ang siyudad sa Subo pag rasyon og tubig, ginamit ang mga water tanker sa siyudad sa laylaing mga dapit, labi na katong way agas ug tubig sa maong mga lugar. Nabalik na sab ang koneksyon sa kuryente sa VECO sa kapin 498 ka mga konsumidor o 97.30% nga nasakop sa VECO franchise area. Kini ang gikumpirmar sa tagduma sa VECO, samtang padayon pasab ang paningkamot sa buhatan alang sa hingpit na supplies kuryente sa mga apektadong dapit dinhi sa Metro Cebu. Balita karon. Super Dismay Padilla sa Dulas. High-value individual nakpan sa buy-bust operation sa CPO. Bagin mo undang si illegal nga buhat, isa pa magkapila kini madakpi. Kapilan sa makagawas sa prisuhan. I-report Super Dismay Padilla. Super Dismay, go ahead. Kini mga gibutyag sa Cebu City Police Office ato sa lang inayay press conference sa karong adlaw yung bago lang kini na humanding kani nga suspect nga siya alias Ipo 39 anyos nga nagpuyo sa sitio Kamante Barangay Loregas San Miguel Siyudad sa Subo nadakpan og napriso dito sa New Bilibid Prison og nakagawas nitong September
September 25, 2025 ug nadakpan sa dito sa lungsod sa Mindanilla gumikan usab sa kasong kalambitan sa illegal nga drogas apan atong naibawan na bisan pa man ug nagsudgawasan ni sa prisuhan wa gyapon mo mag-usab sa iya nga panginabuhian diin inighuman ug makagawas kini sa bilangguan mobalik usab sa paghimo og illegal nga kalihukan gani naibawan na sa himo verification sa kapulisan na makadispose ang suspect og 50 gramos nga drogas ngadto na sa 100 grams nga drugs kada semana ug ang area of operation gawa sa barangay Lorega San Miguel ug lungsod sa Manila apil sa nimutagak matupag illegal nga drogas sa mga silingan nga mga syudad ug probinsya dinhi sa Sugbo. Ang suspitsado nadakpan ni adtong miaging adlaw diha sa may barangay Lorega San Miguel ug nakuhaan og dili mo og 500 grams nga kantidad og 3.4 milyon na pesos para sa gisuta sa kapulisan kun asa gikan og kinsa ang tinudan sa illegal nga drogas nga nakuha gikan sa suspitsado. Kinis Dasmay Padilla sa Jamin sa Radio DYWF dapat totoo. Ang Gabriel Bunhok sa Super Radio. Nagpadayan ang negosasyon sa kagamanan sa Dakbayan sa Talisay alang sa pagpansin sa mga apektados baha. Kaya sa Bagyong Tino, ang report, Super Gabriel Bunok, Super Gab, pasok! Nagpadayon ang negosasyon sa kagamanan sa Dakbayan sa Talisay sa mga lugar nga kabalhinan sa mga apektado sa baha atol sa Bagyong Tino. Kini mo'y gibutyag ni Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas. Si Gulyas niingon nga doon na suwat gikan sa Mines and Geosciences Bureau MGB kung asa ang mga dapit nga ipangtuman ang no-build zone. Busa si Gulyas ang nimando sa local housing aron pagigistoryahan og pasabot ngadto sa mga apektado. Ilasab kini nga gipasabot kung unsa man ang matabang sa Dakbayan. Si Gulyas niingon nga una nila nga gihimo mao pagpakonektar sa apektadong pamilya ngadto sa pribadong individual nga nanag-iya og yuta. Mao kini ang Direct Negotiation Installment Program kon DNIP. Diin ang syudad mao silbing mobilizer sa matag habig. Masoy pa ni Gulyas nga naa na sila'y mga sakop sa urban poor nga naa na sa pribadong Pinoy-anan diin direkta na sila nga nagbayad. Aduna sab sila mga relocation sites nga gipanag-iya sa Dakbayan pero naalang kini sa kabukiran nga mao'y hinungdan sa paghuna-huna-una sa mga apektadong pamilya. Hinuon sila sa syudad ang naminaw sa ngayong sa kadaghanan. Gawas pa ni ana naasab sila'y paagi nga mangita og pribadong luna nga nagpaabang og sila sa Dakbayan ang makigsabot aron sila ang unang mohikotar sa bayronon sud sa pila ka buwan aron makabalik na ang apektadong pamilya sa pagpuyo nga malinawon ug wala na ang kabalaka. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Balita karon Guam Logronyo sa Super Radio. Dunay duha ka pulis na dasmagag motor. Ni-report Super Guam Logronyo, Super Guam, go! Superior kinigado ang mga pulis sa duty ni sa ilang patrol car dahil ditabo ang insidente kagabi ini kiniga maog insidente nahitabo dito na sa may Barangay Luo kalungsod sa San Remigio mga alas 6:50 ang kagabion kiniga duha ka mga pulis kinagranggo og police staff sergeant duty ni sakay sa patrol ag responde diha sa digutag lugar sa National Highway sa Barangay Luo kuman gingong adunay vehicular incident apan sa pag-abot nila dito gikaistorya nila kini nga usa ka tricycle driver gi parking sab nila ang patrol car diha sa plane sa karsada diin naka-on tanan aga magasuga dili ga maog patrol car apan wa da masamtag nilakaw kani duha ka mga pulis dunay usa ka motorsiklo nga gimanihon ning 54 anyos kusog kayo nga nakapadagan wa gyud mo minora diha sa maong area hinungdan nga naigo kini duha ka mga pulis nga niresulta sa pagkalandig nila sa tamalanan lakip na ang driver sa motorsiklo nga nakadasmag kanila. Kini si Guama Logronyo sa GMA DYW Super Radio dapat totoo. Labihan karon kakilas ug kakutas ang dagan sa panghitabo sa kalibutan. Higayon karon sa pag-unong, pag-aninaw, pagpakutaw sa kaisipan ug pagpagawa sa atong tingog batan-on ka man o idaran. Kami mga batanon aduna mi tingog nga angay ninyong paminawon. Kamong mga batanon, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. Ug kamo sa mga tiguwang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatanon.
DYW Super Radio mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duharay atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyo sa mga panghitabo gikan sa paglantaw sa mga batanon o sa katiguangan. Ang problema namong mga batanon, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasan kay mga tuig ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa Pulso dinhi sa DYWS Super Radio. May buntag mga adlaw nga Miyerkules, kumusta mga kapuso? Kumusta taga Opon? Pistar ba ugma? Traffic ko kayong Opon rong buntaga. Bispiras man kana bispiras mo kaon, di ba? Good morning natong tanan. Good morning sa atong mga kapuso laylay mga lugar. Ug tan-aw sa atong Facebook Live si Marichu Abiari Leon. Good morning ni Muriha. Taga Purok Bayabas Labangon. Labangon? Lingigon Lingigon Argao. Og si kuan si Annalyn Saldivar diri sa ako sab nga kuan Facebook Live diri ha. Sa Edgar Gutierrez nga Facebook Live og si Maria Magila nagtan-aw na to. Good morning niyo tanan diha. Kumusta? Sudan diha inunan mul-mul ato sudan ron ka. Karon muntaga magsikutag public opinion. Human naman tong rally sa INC karon unsay mga linugdangan. Now, doon ay nag-ingon nga kini ko nung public opinion ba. At any given moment, public opinion is a chaos of superstition, misinformation, and prejudice. At any given moment, bisan unsa nga gibatunan nga opinion sa publiko, mahulagway nga nagsagol ug nagkayagaw kanang chaos, kasamok, and nagkasumpaki nga mga tuo-tuo or superstition and prejudice. Unsa man ang prejudice? Ang definition ng prejudice mao nang imong preconceived opinion nga way sukaranan, way rason, way eksperyensya nga gibasihan. Mao nay prejudice. So kini ko ng public opinion at any given moment mao'y panagsagol ug panagpingki sa superstition, misinformation, apila nag-prejudice. Prejudice, nga kitang tanan dunay laylay opinion, bisan wa ibasi sa rason, wa ibasi og kamatuoran, wa ibasi og eksperyensya or eksperimento. Mao nay prejudice. Ngano ko nagisgutan? Because, human sa tulo ka adlaw nga rally nga kuan impressive kay tong rally sa Iglesia ni Cristo. Hapit mo milyon ang ginaganon sa nanambong sa ilang rally o protesta against corruption, against sa mga nanikas o nangawat sa kwarta sa kaban ng bayan. Pero naibaw mo human sa rally o demonstrasyon sa iglesia, nasa ighimo nga pro-Marcos rally. Mga supporter sab ni BBM. Nagtigom sila gahapon. Natapos mang rally itong Lunes kay Sabado, Domingo, Lunes man itong rally sa INC. Gahapon, Lunes, nag-converge sila sa welcome rotunda sa Quezon City anang supporter ni BBM. Ang ilas ang toyo, i-condemn sa nila ang korupsyon dias gobyerno. So sa marasad, sa pag-condemn itong korupsyon o sa korupsyon sa rally sa Iglesia ni Cristo, nga tulok adlaw yun ang ilang demonstrasyon sa Quirino Grandstand. So kining supporter ni BBM na-organisar ni sa grupo nga gitawag og Filipinos Do Not Yield Movement, FDNY. Pa Pilipino ayaw kuno pag lugak-lugak, ayaw pamuhi, Do Not Yield Movement. Yan sa grupo nga Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya
ug ubang grupo sibiko ug mga batanon. Unya sawa pang ilang event doon na sa sila statement, ilang gihulagway ang presidency ni BBM nga firm, honest, and service-oriented. Taliwa ining pagatubang niya political criticism gumikan ining nagkabulingit na nga investigasyon, pagsubay ang mga tao nga nangawat sa kwarta para sa flood control. Kadaghan ng mga adlaw na sukad o magsugod tong Iglesia ni Cristo nga rally hangtod karon human ang ilang rally ang naa sa hunahuna gyud sa kadaghanan kanato mao do na bagid kay mga priso. Mao man ni ang pangutana sa atong katawhan ako moingon ko do ni mapriso ani do na gyud mapriso. Ang pangutana lang kinsa mapriso. Kinsa ni mga tawhan ng mapriso. Og inyong tagaan, susamas kong tagaan. Kaya ko tagaan mga priso, ani kaning mga yukmok. Oy, unang mapriso. Muabot ba ang gaway sa balaod o sa hustisya sa mga magbabalaod nga para nako kining mga magbabalaod mo'y labing salbahis. Kining mga magbabalaod mo'y labing dunay numero 1 tulubagon pero murag layo-layo rasas kahig hangtod karon gani way nagisgot. Bisan din sa ato. Naghilom-milom mga to mga congressman, mga bagagnaong. Ato tiwas ng rugisgot. Mga di na takadiyot dahil mga di taning orasa. Uminaw ta pilang commercial. Pero ang pakutan na rubuntaga atong ipabilin. Masulbad ba kaha? Ibibigim kining krisis kay matod pang Sara Duterte nagatubang si Marcos o crisis of confidence. Mao de tingaling human sa Ralis Iglesia na sa grupo nga kami pro Marcos gyud mi. Pero katingandaan kayo, mauring giingon ako gahapon nga awkward ba? Kana bang makikaw nga sitwasyon? Ikaw nga mao'y pangulo na ay hapit mo milyon ka mga tao nga nagrally against corruption sa imong gobyerno, makikaw ba nga palandungon nga? Sige, ato sila gabi-abihon, di sila ato sila tugutan mo padayag sa ilang reklamo which is against the government kung mo tunaw-naon. Kay mga tao manis gobyerno ang mga nangawat aning pundo. Ang pundo o buhis sa atong katawhan. Dinuman mo himo tong Iglesia ni Cristo na sa grupo nga pabor. Nga may depensa sa presidente. Uban nag-ingon ako public opinion. At any given time ang public opinion pagsangga, pag-abot ang chaos, ang kasamok o kaguliyang, ang kagubot sa misinformation o prejudice ining mga tao, meaning kaning mga tao nga doon na preconceived nga opinion. Bahala ko ay rason. Oras alas 11:04. Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. Oras alas 11:13 na. Public opinion. Ang atong pangutana rubuntaga sa atong tulumanon, masulbad ba ka ni BBM ang krisis sa korupsyon igatubang sa iyang administrasyon. Kadaghan ko ibalika pagsulti nga kita sa mga mga isyu, bisan unsang isyu, mga istorya sa gobyerno o sa politika, puro tayo nagsubay sa istorya sa salida sa sine. Kita mismo nagtanaw, doon natin kagalingon nga ending sa istorya. Ang ending atong ipaabot, mao ni. Mao na. Iba sa drama, mausad na. Doon naging ipaabot nga ending. Doon sa ending nga ipaabot sa itong katauhan ining krisis sa gobyerno. Ingon ra ba Sara Duterte, ang Vice President, nga sa iyang tanaw, giunsa pag dumalang investigasyon ining corruption, President Marcos is facing a profound crisis of confidence. Crisis of confidence. Crisis of confidence. O nag-isulti sa Vice President sa nagpadayong investigasyon sa mga anomalya in flood control projects nga naglambigit sa mga opisyalis gobyerno ug mga contractors. Nga matod niya wa may direksyon. They appear to lack both direction and result. Mao nga mga may klarong answer on how
a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos, giaprobahan under his watch. Pero niingon ang Malacañang, nitubag sa ng Malacañang, kanang Vice President, mo'y angay muhatag kahayag sa corruption issue sa iya sang kaugalingon sa iyang pagkasekretary sa edukasyon. Matod sa tigmamaba ni BBM, do not pretend you're clean if you're not. Don't play hero if you're not. Ayaw pagpahiro-hiro. Ayaw pagpalimpyo-limpyo. Natagi pangutana ini ato paminaw si Bibi Kibin. Bibi Kibin, si sulti sa ato magkapuso ang istoryahan. Maayong buntag, Daddy Ed. Morning, padayon. Unsa kay mga opinion sa ato mga kapusong tigpaminaw? Ato kining paminawon. Para nako maglisod nagsulbad si Bibi man ni problema karon nga crisis sa atong nasod numero 1. Ngano di siya makasulbad kinaaman niya ang problema. Unsa man nimo ana gidi ko na magani gilaglag na magani siya sa igsuon niya bangag siya. Unsa man na pagkasulbad ana nga gabangag tama man na para nga po mga buang na ta maglibog na tag apil. Why kasulbaran? Thank you. Para na kuno murag lisod yun na sulbaron ni President Marcos ang kaniyang giatubang problema sa korupsyon sa krisis tungod kay sa iya pa lang daan sa pagdala lisod magay siya pagpasaka sa or pagpaubos sa price sa bugas although naka produce ka ng 20 piso per kilo nga bugas pero mo lagi ang quality sa mga atong gibasihan good ana ba. So sa karon di pa gyud masulbad ang korupsyon kanara. To be honest, considering na ay mga news about him using drugs, well, di na ko sure niya o if maka help siya sa crisis na itong gi-face karon kay clearly he is very corrupt na and ambot ng Weinberg. Good luck na lang siguro, ana. Good luck na lang, ambot na lang. May subag sa atong magkapuso. Ay buntag di sa mga ni chat diri sa atong atong site sa UAW Space, Super Space, Radio Space, GMA. Kung gusto mo komentaryo, ano mo diya, pwede mo chat diya. Morning ni Rudy Lampria. Good morning ni mo, sir. O uban pa diri nga nag-chat kung masawag ka diyan, ha? Si Juan Andres Centino. Sabi Andres ni mo, Sir Andres. Ay buntag ni mo, Sir Andres Centino. Uban Ninita Villahermosa, Duterte moy adik, BBM tanan inyong jadi GBL me good ni inyo sir. Tarwa sa chat may maglabasa di ko basa. Ninita Villahermosa. Morning ni Rudy Lamprea, Andrea Centino, may buntag sa di mo ha. Diri ni Annalyn Saldivar. Paminaw na ito, itanaw sa ato diri nga live. Niingon ng grupo sa supporter ni Presidente Marcos nga ilang ibasa ang ilang joint statement. We strongly condemn any form of disorder and corruption. We stand for a just and calm society that respects the rights of every Filipino. We encourage citizens to be vigilant and to follow democratic processes, ensuring strong evidence is brought to court to imprison and hold accountable all those involved in corruption in flood control projects. Still, ang question, katagbaw ba ta? Paggawa sa ilang opinion, anti-Marcos, pro-Marcos, katong mga nagrally, na Iglesia ni Cristo, mas sila mga auhag nga manaog sa Marcos, kining grupo nga ni panos nila amo to si Busultik usa sila kadaghan yun nga oy dili oy ato dapigan gyud ato suporta as BBM balik ko na pangutana masulbad ba gyud ka ni BBM ning dakong krisis karon corruption di basta-basta ng krisis ay kalimot sa EDSA 1 ug EDSA 2 kadto EDSA 2 may labing dakong ehemplo nga murag pare-pareho ni kay question to corruption kadtong nahitabo nga naa si whistleblower adto si Luis Chavez Singson nga mi Bulgar nga nakasapi pag-ayo kadto si Irap Estrada mao to natangtang si Irap Estrada pagka presidente mo ni nahadlukan pag-ayo sa grupo ro BBM
Unya di kam kurog nga sa katapusang gabi sa ilang rally sa INC ang iya nang inong maguwang babae biunay paglabah silang dirty linen silang pamilya atos maong rally nga na masangil nga siya perting adika at tapain. Alas 11:20 na. Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Yung mga Super panapos Radio. nga mga hunahuna sa itong kapuso. Ika ni Vince Yarot. Good morning, Sir Edgar. BBM URs. URs. So, BBM Junior na J. BBM Juniors cannot solve the problem. Why? He is pretending to be part of the solution when he's the main problem. Ya, salamat sa mga chat diri ni Bradix Newbilis kong amigo. Ingon siya, chill lang yun siya, chill ta. Minuta sa atong mga panghuna-huna. Panghuna-huna! 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 Bila may simana, atang ang katawhan ni atong mga protesta o mga demonstrasyon. Kagihimo, ipunting pagsakbang sa corruption. Pero mo paklit ang pila ka panid, pila ka buwan ang nanglabay. Niya itong Setyembre, anibersaryo sa martial law, nanggawasan ang mga progresibo o katong gitawag na itong mga moderates. O sa buwan sa Oktubre o Nobyembre, gabaha ang mga trolls pabor o kontra sa administrasyon ni BBM. O karon, sibaw ang singgit sa lain-lain grupo pagprotesta humas sa protestas INC gahapon grupo na sad sa suporte ni BBM. Nakabangi ang ilang baruganan doon ay nag-ingon tangtangon sa BBM nasa nag-awhag puhagon sad ang mga Duterte. Ug doon na sa gaingon ang protesta kinahanglang labaw pa sa pagtangtang kang BBM o kang Duterte. Kini mao ang pag-ilis sa sistema. Bisan gani ang mga relihiyosong protesta, wasad magkahiusa. Laylay grupo buot mo protesta apan laylain silang katuyuan. Ang bugat nga pangutana unsa ba gyud ang bugtong o hiniusang katarungan sa atong pagprotesta? Ug kinsa ba ang angay pagailhon nga tinuod nga unifying force? O hiniusang kusog nga mo'y angay paluyuhan ug dili ang nagkadaiya ug nagasibaw nga singgit sa pagprotesta nga klarong way tinuod nga kalag nga sarang katuhuan nga mao sila ang nagdakunuhay sa tingog sa katawhan. Panghuna-huna! 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 Katapos ng atong programa mga kapuso, kung panasanda, si Media ta magtugod niya pag sa Pugong sa Pulso, bala ko Bibi Kevin diri, Bibi Dondon Villa Carlos. Salamat, standby mo sa mga balita sa DCWB, ang atong unang drama sa alas 12:30, alang kanimo kapuso, karong 12. Salamat, may nguto. Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio.